May isdang lumitaw lang doon. Hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaking iridescent shark. Nahuli ko siya, hindi ako makapaniwala. Iba ang itsura niya. Di ko akalaing makahuhuli ako ng ganitong isda. Isa itong arowana. Ang dami talagang isda dito, nagugulat ako. Totoo ba to? Oh, wow! Meron na tayo. Oh, Diyos ko. Nakuha ko na. Kamusta, BFP Nation? Welcome sa panibagong video. Ngayon, magliligtas tayo ng banded na isdang aquarium mula sa natagpuang kakaibang lugar. Ngayon, sinasabi na itong lugar na to ay punong-puno ng mga isdang pang-aquarium na pinapakawalan ng mga tao kapag kailangan na nilang itapon ng mga ito. Alam ko to dahil may natanggap akong mensahe mula sa isang subscriber na nagsabing parang hotspot daw ito para sa mga tao na magpakawala ng kanilang mga isda sa wild. Alam niyo naman dito sa Florida, madalas mangyari to, kaya lagi tayong nakakakuha ng mga kakaibang isda. Kapag kailangan talagang itapon ng mga tao ang kanilang mga isda, kahit na lumaki na ito o hindi na nila kayang alagaan, kadalasan pinapakawalan nila ito sa mga lawa at kanal dito sa Florida. Pagkatapos, nagiging wild ang mga isda at silang namamayani na hindi maganda. Hindi ko ito sinasang-ayunan, pero madalas mangyari. Dito raw sa likod ko ginagawa ng iba yon. Pero illegal na magpakawala ng isda. Kaya hindi ko sinasabing gawin yon. Huwag ninyong gawin. Nakakagawa ito ng mga sobrang lupit na video dahil nandito tayo ngayon para tingnan ko anong mahuhuli. Sabi niya, ito ay isang artificial na talon na konektado sa pond dito sa subdivision. At meron itong parang 10 magkakaibang pool ng tubig. Parang mga maliit na kiddie pool, mga maliit na tide pool na pwedeng pagpakawalan ng mga tao ng kanilang isda. At literal na perpektong tirahan ito para sa kanila. Kaya ang daming tao ang pumupunta dito at ginagawa yon. Sabi ng iba, Kilala na raw ang lugar na ito sa pagpapakawalan ng isda. Ngayon ko lang nalaman yon, kaya excited akong pumasok, magnet, maglagay ng fish traps at makita kung anong mahuhuli natin. Kung mapapansin mo, ito ang una naming nadaanan sa harap ng neighborhood. Maliit lang. May isa pa akong nakita na konektado rito. Mukhang mas malaki. I-explore natin lahat na yon gamit ang lambat, fish traps, cast nets, at timba. Sana makakuha tayo ng kakaibang isda. Sabi niya, maraming African cichlids dito. Pero baka may iba pa. Ililigtas natin sila. Kukunin natin sila at dadalhin sa bahay, sa pond at aquarium natin. Bibigyan natin sila ng bagong tahanan na puno ng pagmamahal. Para silang mga ulilang isda na iniwan ng dating may-ari. Kaya kung titingnan mo dito sa baba, ang astig talaga. Alam mo, kadalasan kapag gumagawa ng talon ng mga tao sa mga ganitong lugar, nilalagyan nila ng chlorine. Pero ito, kakaiba talaga. Makikita mo talaga na in mga buhay na halaman at tumutubo dito. Hindi ako sigurado kung may naglagay ba nito o anong nangyari, pero parang mga halaman ito na nakikita mo sa tindahan ng isda. Ang lupit talaga nito. Kita mo tuloy-tuloy ang daloy ng tubig dito. Siguro pinapapump nila galing lawa. Astig talaga mga tol. Excited na akong makita ang madidiskubre pa natin. Uy, may isda na lumitaw doon. Sige, magsisimula na ako. Papasok tayo dyan gamit ang lambat. Sisimulan ko nun magsalok, tingnan natin kung may mahuli tayo. Ayokong magmadali at simulan agad ang pangingisda sa lahat ng 10 maliit na tide pool na yon, kasi masyadong marami yon. Siguradong babalik tayo dito para sa iba pang bahagi. Ngayon, mag-focus muna tayo dito sa isa, tapos baka pati yung nasa taas. Para lang masilip natin kung anong meron dito, makita kung ano ang nandito. Sige, simulan na natin ang paglalambat. Tingnan natin kung ano ang mahuhuli natin. Kukuha ako ng lambat sa damo at titingnan kung may mahuhuli. Heto na, unang salok. Tignan mo ang mga halaman, parang maputik at madumi. Lumabas pa ako at bumili ng mga halaman para sa maliit kong tiki hot tank. Pwede naman pala akong pumunta lang dito. Tingnan mo lahat ng mga halamang to. Ang astig. Dapat dalhin natin to pa uwi. Sige. Tama na Bobby, tigilan mo ang pag-distract. Isda ang pinunta natin dito. Iangat ang lambat. Tingnan kung may nahuli. Ang dumi. May tao ba dyan? Hello? Sige, parang wala tayong nahuling. Kahit isang isda dito. Pagpalain ka. Wala tayong nahuli sa unang lambat. Puro putik lang at mabaho. Sige, balik na natin ito. Gusto ko talagang malaman kung may mga native na hayop na napunta rito dahil sa malaking pump sa lawa na sumisipsip ng tubig. Ang maliliit na isda pwedeng makalusot papasok at lumaki sa lawa, pero posibleng matrap din. Kapag nakita natin, ililigtas natin agad. Sige, pangalawang hango na tayo. Ano yon? Isda ba yon? Hello? Ang hirap nitong salukin. Wala akong makita. Puro putik, nakakadiri talaga. Sige, wala rin dito. Sana hindi ako niloloko ngayon. Pwede ring mangyari yon. Hindi natin alam kung mapagkakatiwalaan ang subscriber na ito. Mukhang okay itong lambat. Wow! Ano ba to?
Wah, tingnan mo. Unang isda ngayong araw, mukhang maliit na killifish. Native species yan, kita mo. Yan ang sinasabi ko. Itong maliliit na waterfall tide pools, may mga isda na napadpad dito. Tutulungan natin silang ilipat sa pond. Sige, ingat pare. Dito naman sa kanto, tingnan natin. Ang hirap dito at mas marami pang isda. Ano to? Sandali. Halos tumulo siya sa lambat. Tignan niyo mga pare, mas malaki at mas maganda to. Astig. Sa tingin ko, danyo yan. Nahuli ko na dati sa tetraspot ko. Astig talaga. Halos mawala ko na siya. Sige, ilagay natin siya sa timba. Astig talaga niyan, aquarium fish talaga. Hindi nagsisinungaling yung subscriber, legit to. Excited akong malaman kung ano pa nandito. Lagyan natin ng tubig ang timba. Astig mga pare, tignan nyo ang ganda ng isda. Ilalagay natin siya sa timba, unang keeper natin ngayon. Uuwi natin siya at ilalagay ang timba dito. Gusto ko rin makita yung ibang talon dito. Baka may makuha pa tayo. Uy, may clownfish din doon. Hindi ko napansin kanina. Malaking ulang yan pero karaniwan lang. Kaya ibabalik natin sa main pond. Sige, kita kets. Tignan mo to. Yung tubig bumababa mula sa itaas. Ang astig nito. Imagine kung meron kang ganito sa bakuran. Patuloy tayo magsasala dito. Sabi ko nga, di ko alam kung anong meron dito. Kahit ano pwedeng nandyan. Nag-iimbestiga lang tayo, di ba? Hindi ako makapaniwala. African cichlid na agad yun, di ba? Saan siya napunta? Nawala siya, ayun siya. Totoong African cichlid yan, mbuna yan, sigurado. Grabe. Mga tol, ang lupit na talaga ng spot na to. Di ako makapaniwala. Sige, nakuha ko na siya. Muntik na naman. Kailangan bantayan. Tingnan niyo to mga tol. Isa pang aquarium fish, Buna cichlid. Astig, ilalagay natin sa timba. Ayos, magandang senyales. Idadagdag natin ang pangalawang isda, African cichlid, dito sa timba. Hindi siya masyadong makulay pero ayos na. Masaya pa rin makakita ng ganito. Ngayon mga tol, gusto kong silipin ang ibang talon dito. Sobrang na-excite lang talaga ako ngayon na makita kung ano itsura nila. At sino ba naman na nakakaalam? Baka may makita tayong kakaiba. Kaya lakad-lakad muna tayo. Titingnan natin itong nasa likod ko. Mas malaki ito kaysa dito. Pero pwede tayong bumalik kasi may isda dito. Mga tol, nasa pangalawang tide pool na tayo ng talon. Mas malaki talaga ito at malinaw ang tubig. Kita ko ang ilalim at naghahanap ako ng isda gamit ang mata bago subukang hulihin. Kung titingnan mo, papunta pa ito sa isa pang malaking tide pool. Papasok na ako at magsisimula ng manghuli gamit ang lambat. May malaking kumpol ng damo dito. Sa tingin ko, dito tayo magsasandok dahil dito nagtatago ang isda. Uy, ano yon? May malaking isda doon. Sa kanto na yon, may nakita akong higanteng isda na gumagalaw. Sige, kailangan kong malaman kung ano yun na yon. Pwede itong kahit ano. Nandito lang yan kanina. Mga pare, hinahanap natin yung malaking isda na nakita ko kanina. Sigurado akong malaking isda yon. Grabe, tignan mo to. May higanteng cichlid doon. Ang laki at astig nun. Hindi ko naman siya hinuhuli. Basta sumasalok lang ako para hanapin yung malaking isda. Goldfish ba yon? Tignan mo, may goldfish sa baba. Grabe, may nakita akong kahel na isda sa baba. Susubukan natin hulihin sunod. Tingnan nyo mga pare, pangatlo na ito ngayong araw. Hindi man ganun kaganda, astig pa rin ang African cichlid na ito. Higante talaga yan. Dito, nakikita ko siya. Tignan mo, goldfish yan. Pasok ka sa lambat. Sa tingin ko, nakuha ko siya. Ano bang nangyayari? Nakuha ko ba siya? Sabihin mong nakuha ko siya. Siguradong nakuha natin siya sa camera. Ayan siya sa baba. Tignan mo, ang taba niya. Ang sarap ng kain niya dito. Idadagdag natin siya sa timba. Ang galing niya magtago. Ang wild nito, mga tol. Ngayon, iikot tayo sa natira at titingnan ng itsura. Maraming aquarium fish dito. Wow, tignan mo ang talon na ito. Parang nasa gubat talaga tayo. Ang astig ng lugar na to, ang lupit. Isipin mo kung anong meron dito. Kailangan nating tuklasin to. Tignan nyo to, may ibon. Tignan nyo to guys, may mga maliliit na isda na lumalangoy kung saan-saan. Pero ang dilim ng tubig, kaya hindi ko makita kung ano sila. Pero nakakatuwa talaga to. Hindi na ako makapaghintay na bumalik dito. At mas tuklasin pa. Tingnan mo, doon sa baba. Doon din pala nagtatapos. May isa pang pool. Tapos bababa ka dito. Diyan tayo galing kanina. Doon tayo naglakad paakyat. Pagbaba mo, may isa pang pool dito. Mas malalaki ang mga to kaysa sa mga nauna. Kaya ayaw kong subukan mangisda dito ngayon. Gusto ko lang ipagpatuloy ang pang-isda doon sa mga pinang-isdaan na natin kasi alam nating may isda doon. Tignan niyo to. Halos tuyo na tong isa at papunta na doon sa ibaba tapos papasok sa lawa. Kailangan nating bumalik dito para sa part 2. Kung gusto nyo makita yon, mag-scroll down lang kayo at mag-like. Sa tingin ko, ihahagis ko ang castnet dito at titingnan natin kung may mahuhuli tayo.
Baka ito na ang pinakamagandang pagkakataon natin. Parang may nakita akong arawana. Ano? Hindi ako nagbibiro. Doon mismo. Seryoso ka ba? Oo. Sa kanto? Oo. Hindi nga. Hindi ako nagbibiro. Sige, hanapin natin ang mailap na arawana. Sumpa man, nakita ko talaga yon. Tara na. Hindi, Mari. Hindi. Hindi. Walang paraan. Isang bus yan. Tingnan mo, isang batang bus yan. Ang astig niyan. Kaya hindi ito arawana. Sa tingin mo ba yon ang nakita mo? Siguro, sa tatawa lang. Tingnan mo. Maliit na batang largemouth bass, gaya ng sabi ko. Maliit na isda. Hindi. Tumalon siya pabalik sa kanyang talon. Hindi pwede. Helen, tatanggalin ko ito. Parang may nakita akong iba. Hindi talaga pwede yon. Dito. Hindi pwede. Helen, Ano yon? pating yan. Ngayon, naniniwala na akong may arwana dito. Tignan mo, iridescent shark yan. Grabe, wild talaga yun mga tol. Di ako makapaniwala na huli natin. Sige, ilagay na natin sa timba. Pinaka-wild yata to sa lahat ng nahuli natin. Tignan nyo mga tol, nakahuli tayo ng baby iridescent shark na may nagpakawala dito. Ngayon, puno na ng mga isdang itatabi ang timba natin at simula pa lang to. Kakasimula pa lang nating manghuli. Mga tol, kabisado na natin ang galawan ng mga isda rito. Nakahuli na tayo ng isda sa bawat maliit na tide pool dito. Ngayon, maglalagay tayo ng fish trap sa pinakamalaking pool na pinakamahirap hulihin. Mas may na maglagay tayo ng fish trap doon. Maganda rin ang pakiramdam ko kasi kakahuli lang natin ng iridescent shark. At sabi ni Helen, may nakita siyang arwana. Grabe yon. Ilalagay na natin ang tinapay sa fish trap bilang pain. Boom! Ihahagis natin ito sa gitna. Eto na. Diyan mismo. Babalikan natin yan mamaya. Pagkatapos natin, titingnan natin ang trap. Tingnan natin kung ano ang mga nahuli natin doon. At may malaking isda rin dito. Hindi pa natin alam kung ano yon. Kaya tingnan natin kung mahuhuli natin sila. Siya, siguro sa bandang kanto na ito. Wow! Ano yon? Jesus Cristo. Malaki ang nahuli ko. Snakehead to. Malaki siya. Tama na. Tignan nyo to. Paano siya napunta dito? Ang wild nun. Snakehead to mga pare. Ang astig. Diyos ko. Tingnan mo. Bumalik ka dito. Hindi. Kaya pala siya nakapasok. Marunong din pala siyang lumipad. Sige, nandun na siya. Ano nangyari? May mga snakehead dito. Hindi na ako nagtataka mga pare. Nakita nyo gaano siya kabilis? Kaya nilang umakyat ng ilog at maglakad sa lupa. Akala ko malaking isda, pero ulo lang pala ng ahas. Ayos na rin. Baka may iba pa rito. Ang daming damo dyan. Wow. Mababasag yata lambat ko. Ang daming damo nakuha ko dyan. Wow. May sumabit, may laman ang lambat ko. Jesus, ang bigat nito. Ano kaya yon? Halain mo, akala ko walang putik ito. Nakakadire. Ang bango rin, di ba? Hindi pwede, tignan mo dito. Oo, isa na namang siklid. Ang ganda nito, ang ganda talaga. Hindi pwede. Sa tingin ko, wow. Tingnan mo yung palikpit niya. Grabe, ang astig nun. Isa yung peacock African cichlid, hindi mbuna. Pero ang ganda talaga ng isang to. Yung dalawa na nahuli natin kanina, hindi ko na itatanggi. Medyo pangit sila. Pero itong isa, sobrang ganda talaga. Ipinapakita lang na dito sila nakatira at nagsisiksikan sa damuhan. Wild talaga. Siguradong nagpaparami rin sila. Sa tingin ko, perpekto ang lawa para sa kanila. Tingnan mo yan. Tingnan mo yung asul sa mukha niya. Hindi ako sigurado sa eksaktong species ng cichlid. Pero ang astig talaga nun. Siguradong ilalagay natin siya sa cichlid pond ko. Isa na agad ito sa mga paborito kong lugar. Mukhang maganda talaga ang spot na to mga tol. Ang dami nating nahuhuling isda. At iba-iba pa. Kaya sobrang saya talaga. May isa na namang malaking isda na tumama sa paa ko. Nakakatakot yon. May isa pa dito. Nasaan ka na? Sa likod. Baka nagtatanong kayo kung saan galing ang tubig. Binubomba ang tubig mula sa lawa, tapos lumalabas sa ilalim ng malaking fern. Doon siguro nagtatago ang mga isda, kaya babalik ako na may lambat para makita kung may mahuhuli ako. Diyan ang hotspot. Nakarating na tayo sa dulo. Anong nakuha natin? May orange na isda. Mukhang swordtail o platy. Malaki siya, parang dambuhala. Tingnan mo, isa pang species ito. Sa palagay ko, swordtail nga. Mabilis din silang dumami kaya siguradong may mga baby dito. Kailangan ko siguro ng lambat na mas maliit ang butas para mahuli sila. Sa ngayon, malalaki lang nahuhuli natin pero ayos lang, hindi ako nagrereklamo.
Ilagay na natin siya sa timba. Astig. Halika na, sa tingin ko nandito sila sa damuhan at doon nagtatago. Halika na. Oo, wala namang laman dyan. Uy, naramdaman ko na naman ang malakas na sipa sa lambat. Halika na. Sige, mag-ingat ka. Baka isa na namang snakehead ito. Hindi, may nakikita akong asul. Nakikita kong asul. Haprikano ito, ang ganda. Tingnan mo, paborito ko talaga. Ano? Hindi pa ako nakakakita ng ganito. Grabe ang astig nun. Ang daming magaganda dito. Yung mga una nating nahuli, hindi kagandahan kaya nabahala ako. Pero ngayon, ang gaganda ng mga ito. Siguradong nagpaparami rin sila dito. Astig talaga. Meron pa ba? Isa pa, ang laki, grabe. Tingnan mo yung buna. Pwede na silang magkapareha para dumami. Astig, ayan na sila. Kita-kits, ilan na isda natin? Mukhang halos 10 na ang pwede nating alagaan. 45 minuto pa lang pare. Ay, Diyos ko, Bobby. Isa na namang arowana? Siguro. Talaga? Nasa ilalim lang ng dahon nito. Sige. Mas malaki ito. Talaga? Parang Bigfoot yan. 2 beses mo nang nakitang arwana sa talon. Susubukan ko makita rin. Diyos ko, ibigay mo ang lambat ko. Hindi ito arwana. Hindi nga, imposible to. Nakikita mo? Hindi. Nakuha ko siya. Diyos ko, nagbibiro ka ba ngayon? Sobrang grabe yan. Tignan mo yung pleko. Tingnan nyo pare, nakita ko siya sa ilalim ng talon. Dumidikit sa bato. Parang bristle nose, astig ang itsura at malaki. Marami kaming ganito sa bahay. Idagdag natin siya sa koi pond para maparami. Lalong tumataas ang pag-asa ko na may arowana dito bawat minuto. Pero ayan, wala akong nakitang arowana. Sa totoo lang, dapat nakita na natin kasi lagi naman yan sa ibabaw. Uy, bluegill pala. Akala ko arowana na. May isda dito na lumaki habang tumatagal. Tutulungan natin siya. Native na species yan, kaya ilalagay natin sa totoong pond para mas malaki tirahan niya. Ayan pare. Ano yon? Ano ba yan? Yak! Isda pala yan. Gumalaw siya at natakpan ng putik. Hugasan natin. Hello, ano ka? Uy, hito ka pala. Grabe, di ako makapaniwala. Isa na namang isda sa aquarium. Ang dami talagang isda dito, nakakabaliw. Ilalagay ko siya sa timba. Siguro sa mga isda ng nanay ko sa tiki hut. Wala pa ring bakas ng arowana. Sumusumpa ako, nandito siya. Diyos ko, baby. Saan? Ang arowana. Hindi, Mai. Tingnan mo siya. Nandyan lang siya. Nasaan? Nasa kanto lang siya. Wala akong makita. Sigurado ka? Ooh. Kamusta? Sige mga pare, totoo ang arowana. Napanood ko ulit ang footage. Nakita talaga ni Helen ang arowana. Hindi niya ito inimbento. Ngayon, tinitingnan ko ito mula sa itaas. Tinitingnan ko ang lawa. Sinusubukang makita siya pero di ko pa nakikita. Hahanapin pa rin namin at susubukang saluhin pagkatapos iuwi agad. Mukhang magiging wild ito. Sige mga pare, 15 minuto na tayong naghihintay. Hindi ko alam nasaan siya. Nainit na ako kaya babalik muna ako sa pagsasala. Habang hinihintay, gusto ko pa ring makahuli ng maraming isda. Oo, isa na namang isda at dambuhalang siklid. Tignan mo, maganda ulit. Parang electric blue. Kamukha nung isa, perong buna talaga ito. Kaya ang weird. Baka nag-hybrid sila dito kasi kamukha ng peacock. Boom! Wild nito. Tuloy tayo. Kita ko pa yung fish trap. Excited akong tingnan at magsala doon. Alam ko may fish trap tayo, pero di ko mapigilan sarili ko. Mukhang maganda ang talon sa ilalim nito. Baka doon nagtatago ang isda. Susubukan kong magsala doon. Sige. May lambat sa ilalim, baka may mahuli ako. May nakasabit, tignan mo. Diyos ko. Grabe, hindi nga. Hindi pwede. Albino na clown eye na isda yan. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ngayon, palagi kaming nakakakuha ng mga ordinaryong ganito. Kasi kalat sila sa buong Florida. Pero ito, albino. Tignan mo kung gaano kaganda ang isdang yan. Grabe. Gustong gusto ko to. Hindi ko alam ang nangyayari ngayon. Pero sobrang excited ako sa fish trap na yon. Paborito ko talaga ang albino na clown eye na isda. At malaki pa siya. Ang astig nun. Sa timba ka na. Grabe. Astig talaga. Salamat sa subscriber na nagpadala ng spot na ito. Grabe ngayon. Mukhang ginugulo ko na ang fish trap. Hindi ko mapigilan ng sarili ko. Pagkahuli ko ng pating at albino clown eye na isda, magnet pa ako para makita kung ano pa mahuhuli.
Ihahagis ko na ang castnet sa board. Hindi masama. Sa tingin ko, wala tayong nakuha. Tingnan natin. Wala tayong nakuha doon. Diyos ko. Ayos yun ah. May nararamdaman ako. Ano to? Hindi pwede. Halika na, lumapit ka. Tignan mo to. Saan siya pumunta? May nahuli ako. Nasa lambat siya. Pating yon. Isa pang pating. Nagbibiro ka ba? Mas malaki to. Astig dito mga tol. Sobrang saya ko. Ang dami nating nahuhuling kakaibang isda. Isa na namang iridescent na pating. At lalaki talaga ng mga to. Okay. Natutugso akong kunin agad ang isda. Pero pipigilan ko muna. Maghihintay tayo ng 30 o 45 minuto bago kunin. Para mas marami tayong mahuli. Tingnan mo, isa na naman. Ilalagay na sa timba. Eto na. Pangalawang iridescent na pating. Dagdag sa koleksyon. Gusto ko na talagang makita ang arwana. Ito na siguro ang pinakawalang kapantay na mangyayari. Hahanapin natin ang isda. Nandito lang siya. Saan kaya siya nagtatago? Ayun, nakita ko na siya. Narinig niya ako at nagulat. Nasa kanto siya, Helen. Ay, nakikita ko siya. Tama. Nasaan siya? Nandun lang siya. Nakikita ko siya. Nandyan lang siya sa ibaba. Nakikita ko. Sige na pare, halika na. Alam naming hindi naging maganda ang trato sa'yo ng mga huling nag-alaga sa'yo. Mas magiging mabuti kami. Nakuha na namin siya. Nasa lambat na siya. Oo. Helen, nakahuli kami ng arwana. Diyos ko, ang cute niya. Tignan mo kung gaano siya kaganda. Arwana yan. Tama ka, Helen. Alam mo na. Sanggol pa lang siya. Ngayon, yung mga taong nagpakawala ng mga pating doon ay baka sila rin ang nagpakawala sa kanya dahil halos magkasing laki lang sila. Alam natin na marami sila kasi may nakita tayong isa. At si Helen may nakita rin sa kabilang fountain. Nakakahuli tayo ng kakaibang isda at may nilalagay tayong fish trap na yon. Magpapahinga muna tayo dahil sa sobrang init. Pero sulit dahil sa kakaibang mga isda na nahuhuli natin. Kaya ang gagawin natin, magpapahinga muna tayo sandali at babalik tayo mga 30 minutos mula ngayon. Titingnan natin yung trap at sana marami tayong mahuli doon. Kita-kits tayo ulit sa loob ng 30 minutos kapag kinuha na natin yung fish trap. Tara na. Sige mga kaibigan, 30 minutos na mula nung huli kayong nakita. Kaya oras na parating na ng fish trap dito sa talon na maraming aquarium fish. Bagong timba, walang laman, lagyan natin ng tubig at ilalagay dito. Kita ko pang tinapay. Hindi yun magandang sinyales, pero subukan na natin. Sige, ayan. Nakuha ko yung trap. May nakita akong isda. Tignan mo. Hindi, shark yan. Ano? Ang daming isda dito, tingnan mo. Sobra talaga nila. May isa na namang albino clown eye na isda. Ano bang nangyayari? Tignan mo to. Tignan mo yung cichlid na yon. Ang ganda. Tignan mo tong isa. Sa tingin ko, silver dollar yan. Parang may konting pulang hook o parang ganon. Ang astig. Pleko yan. Fancy pleko ba ito? Hindi siya maganda. Sige, ibalik na lang natin. Ano pa, meron tayo? 2 angelfish yata nandyan. May isa dito. Grabe, ang lupit. Sa tingin ko koi angelfish yan. Ang gaganda ng kulay. Tignan mo, parang kulay asul to. Ganda, gusto ko to. Grabe, parang kasing laki lang sila nung isa. Kaya kung sino man ang nagpakawala sa kanila, siguradong 2 ang pinakawalan dito. Pareho talaga sila ng laki at malamang magkasama sila dati. Ang astig nun. Magkakaroon sila ng maliit na family reunion. May bass din dito. Tignan mo yon. Malamang hinahabol niya yung mga isda na nandyan na dati. Ano pa? Alam ko may nakita akong pating. Oo, may 2 pang pating. Tingnan mo. May 2 pa tayong pating. At muli ba yan o plati? Pero 2 pa ring pating. Ano nangyayari dito? Maganda yan. Maliit na orange. Ang ganda. Sa tingin ko, yun na yon. Hindi, may isa pa. Malaking swordtail. Ang ganda. Bihira ako makakita ng ganun kalaki. Jumbo swordtail yan. Tapos na tayo sa fish trap. Gustong gusto ko dito. Isa na agad sa paborito kong lugar. Kahit minsan pa lang ako nakapunta. Ang dami nating nahuling isda sa timba. Uuwi na kami at ilalagay ang mga isda sa panda tangke. Maraming isda, kaya kailangan naming umalis. Magkita tayo sa bahay ko para mailipat ang mga isda sa bagong tahanan. Tara na. Ayos mga tol, nakabalik na tayo sa bahay ko. At may dala tayong cooler na puno ng mga isda para sa aquarium na nakuha natin mula sa talon. Tignan niyo yung huli natin. Ang daming isda. Isasama natin ang batang arwana at iridescent sharks dahil pareho silang hindi pa sapat ang laki para ilagay sa mga mandaraget. Isama na rin natin ang albino bristlenose pleco dahil meron na tayo dito. Ilagay na natin sila sa pond. Nakuha na, tingnan mo. Astig ang isda na yan. Sige pare, si Bruce yan.
Ayan si Bruce, naghihintay ng pagkain. Bilis. Sige, ngayon ilagay na natin lahat ng mga iridescent shark. Ilan na nakuha natin? Sa tingin ko, 2 nakuha natin sa fish trap, kaya 4 lahat. Tingnan mo yan. Tignan mo yan. Nadagdagan pa ng 4 na pating ang hukbo. Diyos ko, tigilan na natin ang paghuli. Baka umabot pa sa 20 iridescent shark na tigi-100 libra. At ngayon, kukunin na natin ang baby Winnie. Tinang mo itong maliit na to. Ang cute niya talaga, Diyos ko. Si Little Winnie Jr. Yan ang pangalan niya, Winnie Jr. Idadagdag na natin siya sa pond na yon. Bruce, makisama ka naman. Sige. Tingnan mo kung gaano siya kaganda. Diyos ko, gustong-gusto ko talaga ang mga arowana. Mukhang gustong-gusto niya rin. Sige mga tol, may mga nadagdag tayo na yon sa Black Mystery Tub. Nakahuli tayo ng maraming African cichlids. Ayokong idagdag muna sila sa cichlid pan ko dahil marami na doon. Kaya ilalagay lahat ng nahuling African cichlids sa Black Mystery Tub. Ang gaganda ng ilan sa kanila, lalo na ang kulay. 3 na. Paborito ko ito. Tingnan mo yung aso niyang muka. Ang ganda. Ayan na sila. Idadagdag pa natin ito. Isa rin sa mga paborito ko. Ang ganda talaga. Isama natin itong maliit na parang silver dollar. Ayan na sila. Sige mga kaibigan, nandito na tayo sa Mata Turtle Pond. Maglalagay tayo ng mga isda dito. Siguro nagtatanong kayo kung anong isda ang ilalagay natin. Ang daming malis dito at mabilis silang dumami. Gusto kong subukan maglagay ng 2 makukulay na isda para makita kung magiging makukulay din ang mga anak nila. Ang ganda ng isa doon. Ayan na siya. Tapos may 2 pa tayo dito. Tignan nyo sila. Ayan na sila. Magandang maliit na orange na isda. Pwede ring ilagay ang maliit na goldfish dyan. Tignan niyan. Ayan na ang goldfish. Wala na akong ibang mapaglalagyan ng maliit na goldfish, aminin ko. Tignan nyo. Nandito tayo ngayon sa Tiki Hot Tank. Gabi na ngayon pero lumalabas pa rin ang lahat ng isda. Kakaon lang ng ilaw. Medyo maulap at madumi kasi nilagay ko rito ang 2 designer kong plekos. Dinugulot, nagkakalat lang sila. Kaya pansamantalan nandito muna. Yung scarlet cactus ay dyan at tingin ko nasa likod yung sunshine pleko. Tinatakot at sinisip-sip nila ang tigrinus catfish ko. Kaya ayokong guluhin nila ito. Ilalagay rin natin dito ang mga baby clown knife fish at 2 baby angel fish. Heto na ang 2 clown knife fish. Grabe, ang laki rin nila. Ang astig nila. 3, 2, 1. Wow, ang ganda nila, tignan dyan. Paligid sa mga halaman at driftwood, nakuha rin natin to. Ayan na sila, ang gaganda. May isa pa tayong maliit na cory catfish. Ayan na siya. Whoosh! Pupunta na siya sa mga kaibigan niya. Ang saya nun. Gustong-gusto ko yung mga bagong lugar. Lalo na yung pwede kang makahuli ng mga kakaibang aquarium fish. Astig yun. Babalik tayo para sa part 2. Kung gusto nyo makita yon, tingnan nyo lang sa baba. Mag-like at mag-subscribe tayo. Kita-kits tayo sa susunod. Paalam!